Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa paghahanda, tungkol sa Kapaskuhan. Ngayon kasi ay panahon ng Adbiento, paghahanda. At babasahin ko ang mula sa sulat ni Santiago. Magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang mga magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mga mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinabi natin mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa mga pagtitiis ni Jacob at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoon, halina. Ito ang paghahanda natin para sa Pasko. Ngunit tinitingnan ko ang kalagayan ngayon ng ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kapaligiran. Kung titingnan natin, talagang panahon ngayon ng paghahanda. Marami ang naghahanda ng kalagayan, ang iba ay bumibili ng iba't ibang uri ng parol, merong mga malalaki, merong mga maliliit, at merong mga iba't ibang palamuti, mga Christmas tree, at iba-iba pa. Kahit na ang mga simbahan ngayon ay nagagayak ng maganda. Parang magagarbo at magagandang lights at kapaligiran. Hindi naman ito masama dahil ito ay mga paghahanda para sa darating na Kapaskuhan. Paghahanda rin upang maiganyo ang mga tao na magsaya at pumasok sa simbahan upang magsimba. Ito din ang simula ng pagsisimbang gabi dahil ilang araw din yan ng simbang gabi at maraming mga nagnanais na makakumpleto ng pagsisimba dahil sa paghahanda. Pero ang nakatawag pansin sa akin dito ang pagbasa na napakaganda. Ang paghahanda na sinasabi ng Diyos dito ay paghahanda ng loob, ng ating kaloob-looban. Wala namang problema maghanda tayo ng mga panlabas, mga pagkain, magagarang mga palamuti, ngunit
dito sa ating pagbasa, hinihikayat tayo na tingnan natin ang ating loob, ang ating paghahanda patungo kay Jesus. Dahil ang kahalagahan nito ay sino ba talaga ang ipinaghahanda natin? Ang ating sarili o ating pamilya o ating komunidad. Kaya ang isa sa nakita ko dito ay paghahanda ng kaloob-looban natin. Nalinis nung isang nakaraang pagbasa, sinasabi na parang katiwala ng bahay na naglilinis, nagbabantay. Ngayon naman ay sa pagbabantay at paglilinis na ito ay ilang ulit na sinasabi dito yung magtiyaga. Ang ibig sabihin niyang magtiyaga ay tibayan ang loob. At tingnan natin ang ating mga ugali, mga values and attitudes na minsan ay nawawala na. Sana ito yung diin at bigyan pansin ng ating Kapaskuhan. Yung ating mga values and attitudes na dapat ay inihahanda natin sa pagsalubong sa ating Mesiyas. Ang isang katangian dito na nagbibigay pansin sa akin din ay sa pagtsatsaga ay merong pagtitiis, no? Pagtitiis na siyempre ang mahalaga dito ay makilala natin sino ang Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at paano natin ito isasabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ang imbitasyon ng Diyos sa atin ay pagtitiyaga, no? At pagtitiis. Kaya ano ang pagtitiis, no? Kahit sa buhay panalangin, sa kaloob-looban natin, upang makausap natin ng Diyos, kailangan din natin ng pagkilala sino yung kinakausap natin at papaano natin kinakausap. Kailangan ito ay matiyaga tayong nakikipag-usap, merong pagtitiis at merong pagpapatibay ng loob natin. So, ito ay isang invitasyon na naman ngayong simbang gabi na sana sa ating pagnanais na makausap ang Mesiyas at magkaroon ng Kapaskuhan, hinihanda din natin ang ating kaloob-looban, ang ating sarili, upang tingnan natin ano ba ang dapat kong mga baguhin, ano ang dapat kong ipagsaya at dapat kong ipagpatuloy. So ito po muna ang aking ibabahagi at ito po muli si Kuya Landing na nagpapaalaala at na bumabati ng magandang araw sa ating lahat.